Afternoon or good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is April 13, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa Mayalawa Road, May Kawayan, Bulacan. At dadalhin po natin sa Maya Valenzuela City Metro. Basta sa may bandang Valenzuela, pin location lang nakalagay kasi. Saan Valenzuela ito? Wala nakalagay kung saan Valenzuela kasi nakalagay. Bandang Maysan, parang bandang Maysan yata ito. Teka lang babasahin ko. Sa Elena Road. Teka lang, hindi ko gaano mabasa po. Ayan na, basta bandang Valenzuela po yan. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin. Doon na po tayo. Ang content po natin ay kalsada. Ano po, disclaimer lamang po pala. At hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali po na marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. Ay nagtala pong pinapatungkol na lahat po na pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. I mean, pag andun na tayo. Dahil ang content nga natin ay kalsada. Ano po? Ilang senador na kumulangan sa suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Robert Mano. Robert. Welcome development kay Senate Proactive Political Person, Senator Richard Salianang anunsyo ng Pangulong Marcos Jr. na suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Sa pagdinig ng komite ngayong araw, sinabi ni Salian na magandang hakbang ito para sa mga consumer, pero inirekomenda pa rin niya ang pag-suspende sa excise tax sa diesel dahil ito niya ang fuel of the masses at maging sa transportasyon. Sabi naman ni Senator Loren de Casta na malaking tulong ang suspensyon daw sa LPG at kerosene dahil direkta na apektuhan nito ang mga kabahayan at food sector o food service sector, pero sa kapagtataan niya na hindi tinutugunan ang pangunahing panawagan ng taong bayan. Ang gasolina na ginagamit sa mga magsasaka at super mangingisda para kumita sa presyo 150 kada litro na diesel. Maabot o bigit kumulang 22.07 pesos ang matitipid kung pansamantalang aalisin ng gobyerno ang 6 pesos excise tax at 12% VAT. Samantala sa gasolina na nasa 90 pesos ang kada litro. Mababawasan naman ito ng bigit kumulang 19.64 pesos kada litro. Maalisin ng 10 pesos excise tax at 12% na VAT. Kung agad itong gagaraw, direkta ito ay mararamdaman ng mga mangingisda, magsasaka, driver at bawat pamilyang Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DCMS. Maraming salamat, Radio Patrol, Robert Mano. Samantala, Asia, hinimok naman ang Estados Unidos na tira na ipagpatuloy ang negosasyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at sa atin ni Radio Patrol, Joe Garner. Joe? Ay minanawagan ng mga foreign minister na bumubuo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Estados Unidos at Iran na ipagpatuloy ang pag-uusap para sa permanenteng kapayapaan sa gitnang silangan. Sinabi ito ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro matapos ang ikalawang special meeting ng ASEAN kaugnay ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Lazaro, nagkasundo rin ng ASEAN para sa sama-samang panawagan sa mapayapa at tuloy-tuloy na pagdaan ng mga sasukyang pagtagat sa Strait of Hormuz. Samantala, kasama naman sa pag-usapan ang pagpapalakas sa regional mechanism para sa pagkakaugnay ng mga miyembro ng mga bansa tulad ng China, South Korea at Japan para matugunan ang problema sa kakulangan ng supply ng pagkain, enerhiya at price shock. Dagdag ni Lazaro, nagkaroon din ang pag-uusap para sa joint approach ng mga miyembro para naman masiguro ang supply ng pataba at iba pang social agriculture input. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol.
Garner. Maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner. At pamamaril sa isang lalaking sa Cainta Rizal sa investigasyon na lamang nasa drug watch list ang biktima at may dala pang droga nang mangyari ang krimen. Nagpapatrol, Michael Delito. May pick-up cellphone ang lalaki ito sa tapat ng isang convenience store sa Cainta Rizal noong Abril 9. Sa video, mapapansin ang puting kahon na nakapatok sa tabi. Maya-maya pa, tatlong individual ang lumapit sa kanya at sila ba pinipilit siyang isinasama. Nagkahabulan sila hanggang sa may driveway entrance ng condominium complex kung saan nakatira ang biktima at doon na inagaw ang kanyang gas bag at saka siya pinagbabaril. Dahil daspat ang biktima sa tama sa iba-ibang bahagi ng katawan. Isa lamang puting SUV ang umikap sa mga suspect para tumakas. Kala namin po mayabang lang. Then yun po. Maraming tao po na nagkukumpulan dyan. Then nakita na lang po namin na may nagbabarilan na pala. Sa pagkakalat na CCTV ng pulisya, nakita pang lumabas ng kanyang condo unit ang biktima. May kasama siyang lalaki at saka sumakay sa elevator. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na dala ng biktima ang puting kahon palabas ng condominium complex. Kita rin ang pagbaba ng mga suspect sa mga food stand sa Salcedo Avenue bago naglakad para puntahan ang biktima sa tapat ng convenience store. Hindi po ito tinitingnan natin na maliit na bagay lang to. Meron pa pong malaki. Ano po itong pinagtalunan. Naiwan pa ang SUV na sinakyan ng mga suspect bago gawin ang krimen. Pero personal na gamit lang ang mga na-recover dito. Nakuha naman ng Pasig Police ang naiwang kahon na naglalaman ng liquid marijuana. Sa pag-imbestiga ng pulisya, nalaman na orihinal na taga-ususang tagig ang biktima at nakalista sa drug watch list ng barangay. Meron na po kami mga Ayun. possible at development po nito. Hindi na po namin masabi agad yung mga identity dahil under investigation po. Binabalidate po namin yung mga identification suspects po. Nagtulungan ng Pasig City Police at Cainta Police sa pag-iimbestiga sa krimen na nangyari sa kanilang income tax returns nilang mag-asawa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Masikip yung kalsada ito. Ingat na ingat kasi maaano ka ng konti, buhulog ka sana. Oras, 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex Super Kids. Mommies, agapan ng galaupo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Magbabalik ang TV Patrol sa TCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan ng galaupo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Johnny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohols. So I can get it again. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket PM pa flight natin eh. Para malinaw. Categorized check for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable hiring. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. PPP-CMM. Número 1 sa aksyon. Tanggap po muna tayo ng pag-ulat mula sa ating Radio Patrol. Santo Papa
Patrol, Bert Dizon. Bert? Tumanggi si Pope Leo XIV na makipagdebate kay US President Donald Trump ayon sa tumapa na hindi niya nais pumasok sa anumang bangayang politika. Hindi rin natin na isang politiko at ang kanyang pangunahing mensahe at panawagan ay laban sa libangan at karahasan. Binigyan niya na patuloy siyang magkasalita laban sa gera at pagtulong ng kapayapaan, dialogo at pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa. Nagdapalang sa tumapa, maraming inosenteng tao ang patuloy na nagsususta sa sasawi dahil sa mga sigalot kaya mahalaga na may manindigan para sa pagpapayapang solusyon. Iginit niya na hindi dapat gamitin ang mensahe ng Ebanghelyo para bigyan kapila ng digmaan o anumang uri ng karahasan. Sa kabila ng mga kondisyon, tiyak ni Pope Leo XIV na hindi siya matatakot at magpapatuloy sa pagpapahayag ng mensahe ng kapayapaan para sa lahat ng lider ng mundo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, First Zone, XFM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DCMM Radyo Patrol sa Influenza at DCMM Teleradio. Ako po si ITS Tarek. Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:17 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, lasa panalo. Patrol sa DCMM. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Paglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus, lamang laro, lamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Agmore.ca. Bingo Plus. Bingo sa saya, lahat na panalo. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liberate Pro. Ang Liberate Pro ay isinlimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liberate Pro ay maaari makatulong sa treatment ng chronic inflammatory condition tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liberate Pro. Delivery by Multi-Focus is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye sa DCMM. Gas Americas at QC Cruzat. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radyo Patrol sa Isbeta at DCMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at mag-iikot para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DCMM Radyo Patrol sa Isbeta na sa balita na sa public service. TV Patrol sa DCMM. Pinumpirma po ng mga otoridad na cyanide ang laman ng mga boteng na-recover mula sa mangingisdang Chino na nag-ooperate sa Ayungin Shoal noong nakaraang taon. Nagbabala ang pamahalaan sa seryosong banta ng nasabing lapos sa kalikasan, gayon din sa kaligtasan ng mga tropang Pinoy sa nasabing bakura. Nagpapatrol, Bianca Dava. Gabi noong October 24 noong nakaraang taon, hinabol ng bangka ng Philippine Navy ang isang bangka ng China na lumapit ng hanggang 50 metro mula sa nakasadsad na PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pilit nilang pinahinto ang mga mangingisdang Chino na nahuling may dalang mga bote na pinaghihinalaang cyanide. Bago nito, noong February 20, 2025, isang Chinese sampan o wooden fishing boat ang namonitor ng mga tropa na may dala ring kahalintulad ng mga dilaw na bote. At noong Hulyo, 8 Chinese boats ang nakitang nag-operate sa Ayungin Shoal. Isa rito ang hinarang ng Navy kung saan nakumpiska ang 2 ring dilaw na bote.
Matapos isailalim sa laboratory analysis ng National Bureau of Investigation, Forensic and Scientific Research Service, nakumpirmang cyanide ang laman ng mga boteng na recover. The deliberate use of cyanide raises serious concerns of the illegal and destructive practices and threaten our Navy personnel in LS-57. The fragile marine environment of the West Philippine Sea and the livelihood of the Filipino fisherfolk. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa usapin ng West Philippine Sea, may mga indikasyon na sinasadya ng mga mangingisdang Chino ang mga aktibidad para ipagkait sa mga tropang nasa BRP Sierra Madre ang isa sa kanilang pinagkukunan ng tubig at pagkain. Based on the pattern that we have uncovered, this is a deliberate attempt not only to destroy the environment, but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. The effects on the health of the men is our primordial concern. Giit ng mga otoridad, paglabag ito hindi lang sa environmental laws ng Pilipinas, kundi pati sa international law. Cyanide is a very volatile substance. It has practical uses in different industries, and one of them is fishing also. However, uncontrolled usage of cyanide can lead the ecosystem off balance. Bukod dito, natuklasan din ang mga lambat na inilalagay ng mga mangingisdang Chino sa entrada ng bahura. Nakakasagabal ang mga net, mga barkong nagsasagawa ng mga rotation and resupply mission. These are not the ordinary fishing nets. They are strong enough, robust enough to impede or entangle the propellers of any vessel passing through the mouth of the shoal. Sa kabila nito, limitado lamang ang aksyon ng mga tropa sa mga lumalabag na dayuhan. Bagamat pwedeng hulihin, hindi maaaring isakay ang mga ito sa BRP Sierra Madre dahil makokompromiso ang seguridad sa barko. Isusumite ng National Security Council ang findings ng National Bureau of Investigation sa Department of Foreign Affairs para suportahan ang paghahain ng diplomatic protest. Bianca Dava, ABS-CBN. Sa ibang balita naman, iniis ng Department of Migrant Workers sa Senado na bukas ang mga libro nito para ma-audit sa gitna ng umano'y reklamong mahal ang chartered flight ng pamahalaan para sa mga OFW sa gitnang silangan. Ipinagpaliwanag din ng mga senador ang iba pang kalihim tungkol sa pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng sigalot sa Middle East, lalo na sa presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, RG Cruz. Sinita ng mga senador ang Department of Energy kung bakit 2 araw nang sila pumapasok sa opisina gayong ahensya nila ang nasa sentro ng krisis sa petrolyo. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? Hindi talaga maganda yung 2 beses sa isang linggo pumapasok sa Department of Energy. Work from home doesn't mean that we don't work. We work every day. We meet every day, even in weekends. We haven't stopped actually for 8 weeks already. Sinita rin kung bakit kailangan pa magpaalam ang Pilipinas sa Estados Unidos bago bumili ng tangis sa Russia at Iran. Kung handa naman sila magbenta sa atin, bakit ayaw natin kunin? Iba kasi ang situation ngayon eh. The reason is because there were sanctions imposed by the United Nations, and only the United States can lift or accept those sanctions. I don't think naman natatakot tayo. We're just doing what is being requested in the procedure that was imposed by the State Department. Ani Marcos, may mga nagsabi umano sa kanya mga OFW na namamahalaan sa gasto sa repatriation. Eh, bakit times 3 daw yung pera? 65.36 million ang gagastusin. There has been proper procurement of these chartered flights. Bukas po ang mga libro natin in terms of any investigation on the costing. Napuna rin ang Department of Agriculture dahil sa mahal na produktong agrikultural. Sa baboy, yung 170 naging 350 na sa retail. Ang laki ng linobo, 170 pesos, yung live, ano? Ngayon, 230 na, yung live.
wala bang SRP dyan tulad ng sinasabi ng ibang senador? Mr. Chair, basically, yun ang pinakamalaking problema namin sa DA. We can only impose or catch or ano kung under the Price Act. Kung SRP or MSRP, technically, we have no power na sitahin sila. Matapos itahin tungkol sa mga nag-iikakos na mangingisda, aminado ang DA na malaki ang epekto sa naturang sektor ng pagmahal ng krudo. Talagang titirik talaga yung ating fishing sector, lalo na yung commercial. Malamig naman ang gobyerno sa panukalang supplemental budget gaya ng ICA sa anong panahon ng pandemya. Ayon sa DepEd, mas mainam na i-realign at pagkasyahin ang kasalukuyang budget dahil sa hindi na ganun kalalim ang bulsa ng pamahalaan. RG Cruz, ABS-CBN News. Hindi pa man lumarangkada ang service contracting program para tulungan ng mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan na napunuhan ng krisis. Problemado na ang ilan sa magiging gastos sa GPS na requirement ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para mapabilang sa programa. Sa Papagol, Johnson Manabat. Manibela ng jeep ang madalas na hawak dati ni Edmundo bilang tsuper ng modern jeepney sa Quezon City. Pero ngayon, sandok na muna ang hawak-hawak niya para makatulong sa maliit na kalendarya ng misis na si Emily. Napakahirap po, sir. Kahit anong gawin diskarte, napapasada talagang ang inuwi kinikita nun, nasa 200, 150. Kaya nga po hindi ako nakakabiyahe, sir, hindi na kaya. Nakakaya rin na operatiba. Nagpupudpud lang ako ng gulong. Hindi walang pang bigay sa kanila. Talo, sir, talo. Sabi ng kanyang misis, matinding napuruhan ng krisis ng kanilang pamilya, lalo na ang kanilang anak. Meron pa akong isang anak na stroke, kaya lang sa ngayon natigil yung therapy niya kasi wala na ako ipoprovide para na lang sa pagkain namin. Bahagya namang nabuhay ng loob si Edmundo matapos mabalita ang may panibagong service contracting program na ipatutupad ang gobyerno. Nationwide 800 routes would will be it must be involved more or less mga 40,000-50,000 vehicles. Sigurado ang kita ng mga driver dahil per kilometro ang bayad. 30 pesos kada kilometro para sa traditional jeepney, 40 pesos sa modern jeep, at 100 pesos para sa bus. Maaari silang bumiyahe ng maximum of 100 kilometers sa isang araw, 5 araw sa isang linggo. Sa ngayon, hinihintay na lang ang guidelines ng LTFRB para dito. Sisimulan ngayong araw ang onboarding ng mga gustong sumali sa programa. Hindi ito ang unang beses na magpapatupad ng service contracting program ng LTFRB. Dati na rin nakasali sa programang ito ang mga syuper na gaya ni Edmundo at ng kanyang operator. Pero anila, kalimitan na handa ang pagbabayad sa kanila rito. Pero, panawagan nila sa gobyerno, mas pabilisin sana ang proseso ng pagbabayad sa kanilang serbisyo. Tugon naman ng LTFRB, Ang gusto ng Secretary Pagod sa atin, 3 to 5 working days dapat bayad na po yung ating operator. No? Yung nagtagtag na po tayo ng ating mga tao para sa bagay na to, we simplified the system ng ating pagbabayad. para sa operator na si Marilyn, may kaakibat ding gastos ng service contracting dahil kakailanganin nilang bayaran ng rerentahang GPS. Isa kasi ito sa mga requirements ng pamahalaan para masigurong tama ang magiging bayad sa layo ng naging biyahe ng bawat unit. Sa ngayon po, 43 lamang po may CPS. Yung pong dati po, parang 68 per unit yun. Kaso, medyo may 500 pa na service fee per month. Hindi po kami nakabayad lang sa service contract. May utang pa po kami. Sabi ng LTFRB, Parang pagpakanan, may san na yan, ano, ma'am? Tama ba? Positive plus Ay, may san. Kaso di pala. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Handa na si Janine Gutierrez na simulan ang bagong chapter ng kanyang career. Officially, bahagi na siya ng tahanan ng Brightest Stars, ang talent arm ng ABS-CBN na Star Magic. Nagpapatrol, Daniel Crystal. Sa kabila ng matagal na panahon sa industriya, ibinahagi ni Janine na bukas pa rin siya sa mga bagong hamon at oportunidad. Gaya ngayon kung saan officially, isa na siyang Star Magic artist. I'm so grateful na matagal na rin ako nag-start pero I'm happy na
patuloy pa rin yung new experiences and new families and excited to start this new chapter with Star Magic. Isa sa mga inaabangan na actress ang ma-experience sa mga Star Magic events na dati ay pinapanood niya lang online. Exciting! Kasi yung kapatid ko si Diego has been Star Magic for a few years now. So niloloko nga niya ako na, ginaya mo lang ako eh. Sinundan mo lang ako eh. Can't wait na rin si Janine na makabonding ang iba pang artist na bahagi ng tinaguriang Home of the Brightest Stars. I'm happy kasi alam ko kung gaano ko-close lahat ng mga Star Magic babies, kung gaano sila ka-supported sa isa't isa. And looking forward na makakontribute din sa pamilyang yun. Bukod sa bagong management, abala na rin ngayon si Janine sa kanyang pinakabagong project ng The Loyalty Game. Kasama sina Jericho Rosales at si Andres. Actually, hindi ko alam paano siya i-describe kasi medyo kakaiba yung kwento niya. May pagka-mysterious and bukod sa pagiging love story, relationship story, may siyang twist na hindi ko muna alam paano maipaliwanag pero super exciting. Abangan ang bagong series The Loyalty Game sa Amazon Prime Video sa mga susunod na buwan. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Susunod, Sincere Secretary John de Cremulya humingi ng paumanhin sa lalaking pinagmulta dahil nahuling nakahubad habang naghahalo ng semento. At pili kabi-kabila ang imbitasyon sa exclusive parties at events. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ang oras alas 7:33 ng gabi. Oras sa dinsenyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. DZMM, numero 1 sa aksyon. TV Patrol sa DZMM. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matihinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Vigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroon kumukulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na ang himayin ng bawat detalye sa DZMM. Gas agad gas at Jesse Cruzan. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, masusukayan muna ang mga balba at impormasyon. Pakinggan ang mga nagsasaganap na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve. Hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling
araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. At sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jeff Cabaras at Marlene Madiembro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutupon, may paglilingkod, may kakampiya sa bawat labo ng buhay. Ang DZMM Public Service Team at naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Tom Dennis, Attorney Noel Beltrano at Ryan Marino at John Ami Dennis. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ang DZMM Radyo Patrol sa Isleta at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. DZ Patrol sa DZMM. Humingi ng paumanhin si Interior Secretary John Vic Remulla sa lalaking pinagpulta dahil nakahuling nakahubad habang nakahalo ng simento sa labas ng kanilang bahay sa Mandaluyong City. Ayon kay Remulla, tuloy pa rin ang kanilang safety initiative pero may mga aayusin sa pagpapatupad para maiwasan ang kalimuhan sa mga pulis at residente. Nagpapatuo, Karen de Guzman. Bigla si John Gambino nang paligiran siya ng mga taga-barangay at pulis habang nagkakalo ng semento sa labas ng kanilang bahay sa barangay Addition Mandaluyong City noong Biyernes. Iniketa siya ng mga otoridad dahil pinakasuot ang damit ng taas habang nakataan at umunod sa iyong boyfriend. Ayon kay Gambino, basa ng pawis ang Julian Sado dahil sa pagsisemento ng sahig ng kanilang bahay. Sabi ko sa kanila, pasensya na kayo kasi lalabas ko lang. Ang saiba naman sa akin, hindi naman ano, titikita kita 500 lang. Pag luluhugan yan, yung mga pulis na kaano, doon ako nag-tropa pumasok ka agad dito Higit ng kanyang misis, dapat may babala muna bago ng pulis. Lalo't hindi naman ayaw makita ng kasalanan ng kanyang asawa para itrato na bilang kriminal. So wala naman po ako ano dun sa against sa barangay na pinag-uutos niya. Okay naman po talaga yun, pero iwanagin po nila hanggang saan po yung limiter na pwede magbulat. Nakapagbayad na ng 500 pisong multa si Johnny sa City Hall. Natigyan din ng ilang construction workers sa lugar na naabutan ng kahubad habang nagpapahinga sa trabaho. Pagkaano ng barangay, sabi sa akin, oo, saka pupunta, huwag kang tumakbo dito ka lang. Huwag mo nang ano yun, huwag mo nang suotin yung damit mo, iubad mo lang, pipicture ka namin. Ano naman, isipin naman din nila yung kalagayan namin. Binatikos ng publiko ang tila hindi makatarungang pagpapatupad ng mga otoridad sa Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government. Nitong Lunes, humingi ng tawad si DILG Secretary John Vic Remulla at inamin ng kakulangan sa pagbibigay ng gabay sa mga pulis at LGU. Ako ba yung humingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw. Ang tanging hangarin ko ay panahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan Loko yung aso na yun. May diretso lang. Hindi yung aso kasi babag doon din natin hinintuan, hindi pa rin naalis eh. Sinabi ni Remulla, isasauli niya ang binayaran ng multa ni Johnny. Isa may Matapos ang buwan ng Abril ay Ito. susunod ng DILG kung naging epektibo nga ba ang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Samantala, bibigyan din ng linaw yung ilang mga patakaran para maiwasan yung kalungkot at sa mga residente at mga pulis gaya na naman ang pagtatrabaho sa mga construction site tulad nito. Pero hindi mo pa rin niregulia ang publiko na hanggat maaari ay sumunod pa rin sa ordinansang nagpapawas sa mga nakahubad sa kalye. There is a very small right
Magsando naman ngayon eh, wala kang 50 pesos. Magsando man lang. Diba? Magsando man lang. Batay naman sa datos ng PNP. Kinuha ko na tayo ng mangga. Ano ba yung hinahanap niya? Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na tatapusin sa lalong madaling panahon ang rehabilitasyon ng drainage sa kahabaan ng Bonifacio Drive sa Maynila matapos niya itong inspeksyonin ngayong Lunes. Nangako si Dizon na tatapusin ang proyekto bago magtagulan lalong bahain ang lugar. Target na proseso sa mayong proyektong nakatuang halagang 42 million pesos. Pinaparan at pinalitan din ang mga lumang drainage pipes dahil dito mas maraming tubig na nadadala palabas sa Manila Bay. Isigurin din ng maayos na gumagana ang mga pump stations sa lugar para mapagulit ang pagsipa ng baha. Ayun, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna at pansamantala po. Yan ang pahayagan ng Committee Member Terry Ridon matapos ang pagsampa ng asawa ni Vice President Carlos Pepe na si Manati Scorpio ng petisyon sa Quezon City RDC laban sa pagkabila ng komite para sa income tax return silang mag-asawa. Ayon kay Ridon, sinabi sa petisyon na walang otoridad ng komite na maglabas ng sabina dahil ang Senado lang ang maaaring gumawa nito bilang trial court. Tinawag din ang kampo ng asawa ng Disney na fishing expedition. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po.